Sayang talaga mga kapatid. Meron na siya sanang pagkakataon na ibangon ang kanilang pangalan, ang kanilang pamilya, at sana pagkakataon na rin niya na ma-correct yung mga kamalian ng kanyang ama sa pagkakataon niya ngayon. Ang tinutukoy ko, si Bongbong Marcos. Sa halip na iwanan na niya ang mga dahilan sana na nagiging ganun ang kanyang tatay, sa ngayon, uulitin na naman niya. At sa palagay ko, ang dahilan ay ang mga taong nakapaligid sa kanya, na tinawag niyang mga kaibigan at siya ay tinawag ding kanilang kaibigan. Ang mga kaibigang ito'y nagmamaskara sa 4 na klaseng maskara ng pagkakaibigan. At kung hindi siya magising nito, hindi niya ma-realize ito, magbubulag-bulagan siya o kaya nabulag talaga siya, ito ang magiging dahilan na naman ng pagbagsak lalo ng kanilang pangalan, pamilya nila. At ito'y magiging bahagi ng history ng ating bansa na ang mga Marcos ay ganito kasama. Ang mga Marcos ang nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay ganito kahirap ngayon. Kaya tingnan natin ang 4 na maskara ng pagkakaibigang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Ang una, yung sweet talker, yung mabulaklakin, matamis magsalita. Ito yung mga taong marami ang kabig, konti lang ang ibibigay. Ito rin yung mga taong gumagawa dahil sa takot. Ito rin yung mga taong nakikipag-alyado para sa kanilang advantage, hindi dahil mahal nila si Bongbong Marcos. Advantage lamang. Advantage dahil siya ang presidente, siya ngayon ang mag-i-execute sa kanilang mga plano na sila rin ang makikinabang. At ito si Bongbong Marcos, tamang-tama talaga ang kanyang katangian. Siya yung klaseng taong generous and tolerating. Ito yung klaseng taong pinapasukan ng mga klaseng taong ganito. Ito yung mga taong magaling manguto. Ay, Mr. President, ang galing mo. Mr. President, maganda ito mga plano mo. Mr. President, alam mo kung gawin natin ito, ganito ang mangyayari sa atin. Pero ang lahat ng yan ay inuuto lamang siya dahil meron silang gustong kabigin para lamang sa kanila. Kaya gagamitin siya para sa advantage nitong mga taong ito. Sasabihin pa nila, pagtiwalaan mo kami, ibigay mo yung pagkakatiwala sa amin, magagawa natin ito. Ito yung mga klaseng tao na ang akala nila magagaling sila. Kaya hindi nila alam, sarili nila niloloko din nila. Pag nabulgar ang mga taong ito, madali ding makalusot ito at wala sa kanila yan. Pangalawang klase ng maskara na sinusuot nitong mga kaibigan ni Bongbong Marcos. Ito yung magaling mag-promise, kaya lang empty ang kanilang mga promises. Ito yung mga taong lasing sa kanilang mga salita. Lasing na lasing at kanila ding pinapromise na ganito ang mangyayari sa atin. Kaya lang pagka sila'y nasukol na, sa halip na ito'y kanilang iresolba, kung ano man ang problemang nagiging resulta sa kanilang mga bulaklaking mga salita, no? Ang gagawin nila, gagawa ng solusyon sa pamamagitan ng paggawa naman ng mga aksyon na magdadaglag lamang sa problema dahil ito'y manggagaling naman sa kanilang mga promises. Ganitong gawin natin. Kasi ganitong makukuha natin. Pag pumalpak, gagawa na naman ng ibang promise para daw maiayos itong una nilang promise na hindi nagiging totoo. Ganyan ang mga empty promiser. Nagpa-promise pero walang magiging katotohanan. Ang pangatlo, itong medyo matindi, no? Yung sikretong kaaway. Delikado ang mga taong ito. Kasi
hindi nagiging delikado ang kalagayan dahil sa kanilang pinapakita, kung hindi delikado ang kalagayan dahil sa kanilang tinatago. At marami dyan sa ating Kongreso. Kongreso talaga ang matindin dito. Sa Senado, hindi pa masyado. Marami din sa kanila dyan na pag nakita nila na successful, halimbawa ikaw, si Bongbong o si Sara, successful, ayaw nila na ito. Kaya gagawa ito ng paraan, napakapino, subtle masyado ito. Kunwari, magbibigay ng advice na ganito ang tama. Yung pala, sadya nilang ginawa ito upang ikaw, in the end, babagsak din. Si Sara nagiging biktima nito. Alam ninyo, binigyan ng pondo, binigyan ng ganito, yung pala, ito ay para sa kanyang pagbagsak. Kaya ito yung mga delikadong mga klaseng mga kaibigan. Itong mga taong ito, magaling ito na kumuha ng mga private information, intimate pa, yung talagang malapit sila sa inyo upang makuha nila yung pinaka tago-tago mong mga sikreto na pagdating ng araw, gagamitin ito against sa iyo. Itong mga taong ito ay magaling mag-display ng pagluluksa kung ikaw ay medyo tagilid, kung ikaw ay failure. At gagawin nila itong pagluluksa, yung malungkot sila sa maraming tao. Sabihin, nalulungkot kami sa iyong kalagayan. Pero, pag sila-sila na lang, nagtatawanan ang mga yan. Ganito ang mga taong ito. Magbibigay din ng advice, no? Pero, ito palang advice na ito ay sisira din sa iyo. At ang pang-apat, yung mga kaibigan na ini-enable ka. Ibig sabihin, hindi ka ganito noon, pero sinusulsulan ka parang maganito ka ngayon. Kagaya na sa nangyari ni Bongbong ngayon. Si Bongbong dati hindi naman ganito magsalita, pero ngayon si Bongbong nagsalita, ganito na. Yung dating kaalyado niya na wala siyang sinabi, ang tao na sinusuportahan nila noon, masama na ngayon. Kaya may mga nakapaligid sa kanyang mga tao na ini-enable siya. Galing siyang hindi ganito, ngayon ganito na siya. Ito rin yung mga taong sumusuporta sa kanya na hindi niya gawin ang dapat niyang gawin, yung trabaho talaga niya. Pag meron siyang naisip na ganitong gawin ko kasi hindi naman tama yung ganito. Pero alam, no, ng mga kaibigan ito, kuno, na mali yun. Kailang sasabihin nila sa kanya, Mr. President, okay yan. Kaya ganito ngayon si Marcos. Kaya kung ganito mangyari sa kanya ngayon, posible talaga, malaki ang possibility that history will repeat. Kung ano ang nangyari sa kanya tatay, mangyayari uli sa kanya ngayon. At marami ding nag-predict nito. Sinabihan nga ako minsan na narinig na rin din niya ito sa akin yata at saka sa iba. Kaya lang, ito ngayon, ina-itemize natin ang isang dahilan, no? Which is yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya kay Sara, ganun din dapat ang i-advise natin, ano? Na magbantay siya sa kadutong klaseng apat na mga kaibigan. Kasi, nadali na nga siya ng isa. Nadali rin siya ng isa pa. Ayoko nang banggitin ang pangalan, mga kapatid. At maraming nakadali sa kanya, hindi lang isa, dalawa, marami. Na dati mga kaibigan niya, anong ginawa? Ngayon, wala na sa kanya. Pero tapos na yung paggawa nila ng paraan upang ibagsak nila si Sara. Kaya kay Bongbong ang aking panawagan sa lahat ng mga supporters ni Bongbong. Gisingin niyo siya. Kasi tingin ko nakatulog na talaga siya sa sulsul ng mga taong ito.
sabihan ninyo, Mr. President, ang tamang kasama mo talaga ay isang grupo na ito. Hindi dapat ang mga yan. Kasi ang mga iyan ay refleksyon ng mga taong sumuporta ng iyong ama noon. Magkamal-kamal lamang sila ng pera, kukunin nila at pabayaan kanila. Tingnan ninyo, alalahanin ninyo, ano bang nangyari kay President Marcos? Si Enrile, sino pa yung iba? Di ba iniwanan siya? Si Enrile nagkapera dyan sa UCPB. Nagkapera yung iba, mga cronies nila. Pero nung time na nilusob na ng Amerika, dahil ang Amerika sinabutahe tayo, ang administration ni Marcos, masama din naman kasi ang administration niya. Anong nangyari? Walang ni isa sa kanilang tumulong. Iniwan siya at mag-isa, kinuha ng helicopter at nilagay sa isang bansa na doon siya talaga'y kawawang-kawawa. Maatim nyo ba na yung taong mahal ninyo dahil mga supporter kayo, paglalaruan lang ng mga taong nakapaligid sa kanya? Kayo din. Kung ganyan pa rin ang kaisipan ninyo. Itong pagsasalita akong ito'y bilang isang mamamayang Pilipino, Kristiyano, at ama, at bilang siya ay sa aking kapwa-tao. Kawawa ang taong ito. Pagdating ang araw, sisipain lang talaga ito. Yung mga sulsol na mga kaibigan niya, mga taong nakapaligid sa kanya, umepekto na ngayon sa kanya. Ang hindi niya alam, ang lahat ng sisi mapupunta sa kanya in the end. Kaya hanggat maaga pa, kung hindi niyo man talaga mapigilan, at least man lang masabihan ninyo. Kasi pagdating ng araw, kayo babalikan at sabihan, hindi niyo man lang ako sinabihan na ganito pala ang kalagayan ko. Ganito ang dapat ninyong gawin, mga kapatid. Nasa inyo na rin kung makikinig kayo sa sinabi ko. Sinabi ko lang ito dahil duty ko rin ito. Dahil nakita ko kung ano ang kalagayan ni Bongbong Marcos. Mapagpalang araw po sa ating lahat.